Hello guys. Hello guys! So, panibagong araw ay panibagong review nga ulit tayo ng loan. So, ngayon pa lang po sinasabi ko na sa inyo na ako po ay hindi nagpo-promote na kayo po ay mag-loan or nagpo-promote ng anumang OLA or online lending app. So, yung video ko po ay ginagawa ko para po makatulong sa inyo, makapagbigay sa inyo ng information kung meron man po kayong balak na mag-loan. So, hindi ko po kayo pinipilit na mag-loan or sinasabi na mag-loan kayo dito dahil maganda to, ito po ay nakadepende pa rin po sa inyo. Basta po ang goal ko po rito ay makapagbigay po sa inyo ng tips and information about po sa mga online lending app na nasubukan ko rin po mismo. So, hello guys! So, panibagong araw ay panibagong pagre-review na naman tayo ng online lending app. So, ngayon nga, meron ako nakita ulit na lending app sa aking Facebook. So, ang daming naglabasan kasi kapag kasi naumpisahan mo na siya ng isang beses na nakapag-click ka or nakapag-download ka ng isang online lending app, sunod-sunod na talaga yung lalabas sa news feed mo. Okay? Minsan kahit sa ang platform, naglalabasan na talaga sila. Scroll ka lang, tapos lumalabas sila. Kaya siguro yung iba ay talagang nagpapatong-patong na yung kanilang online lending app. So, nagkakatapal-tapal kasi nga, naiengganyo sila. So, eto nga guys, yung nakita ko ngayon na online lending app na meron siyang maganda rin naman na review. So, sinubukan ko na rin siya para bago kayo mag-loan or gusto nyong mag-loan dito ay magkaroon na kayo ng idea kung ano ba yung kalakaran dito sa loan na to. So, eto nga pala ay yung tinatawag natin na Cashialo or Casyola. Ayan, Casyola Fast and Safe Cash. So, siya po ay nag-rebrand na or nagpalit na po siya ng pangalan at ang pangalan niya po ngayon ay Cashify. So, kapag hinanap niyo po siya gamit ang inyong Android phones, hindi niyo siya makikita as Cashify. Casyola pa rin yung lalabas na or iPhone user ka, ang lalabas na sa'yo ay Cashify. So, iisa lang naman siya. Si Cashify kasi ay nakita ko sa kaibigan ko. So, sa iPhone niya na-download niya Cashify. Nung hinahanap ko siya sa Android ko, hindi lumalabas si Cashify. Si Casyola pa rin yung lumalabas. Pero nung na-download ko na si Casyola, ayun, doon na lumabas yung pangalan niya. Nung na-download ko siya, Cashify na rin yung nag-appear na pangalan. Kahit na yung nandun sa aking Play Store, ang nakalagay ay Casyola. So, nung natapos na siyang ma-download, Cashify na ulit yung nakalagay. So, ayun nga guys, dinownload ko na si Casyola or si Cashify. So, eto siya. Ayan. Casyola Fast and Safe Cash. So, meron naman siyang 4.7 na ratings and meron na siyang 35k na reviews. So, nakalagay dyan, loan amount up to 50,000 daw. And flexible payment terms, meron siyang 180 days. And simple and convenient din siyang gamitin kapag kakailangan natin. So, nakalagay dyan, welcome to Cashify. So, sabi lang dyan, kailangan nating i-allow yung ating settings para mapasok niya yung ating camera, yung ating device, yung location, SMS, and yung notifications. Okay lang tayo dyan. Kapag pinindot nyo guys yung okay ha, ibig sabihin kayo ay nag-agree. So, bago kayo mag-agree dyan, basahin nyo muna yung privacy palagi ng inyong online lending app na pag-a-applyan. So, kahit saang OLA po kayo, bago kayo mag-agree sa terms and conditions, basahin nyo muna siya, guys. Then, ayan, nagsend na siya sa atin ng SMS. And, allow lang natin to, yung allow Cashify to access this device approximate location. So, kailangan ni Cashify yung ating location. So, while using the app, i-allow lang natin yan. Kasi baka mamaya kapag hindi natin yan in-allow, guys, ay hindi niya tayo i-approve sa ating loan. And nakalagay na loan amount dyan ay 25,000. So, ayan, allow Cashify to send us and view SMS message. So, allow lang din natin yan. And ayan na nga, welcome to Cashify. Then, hihingi niya yung ating number. Lagay niyo lang yung inyong number dyan. Then, let's go na. Ayan, welcome to Cashify. And magsasend siya sa atin ng verification code sa nilagay natin na number. So, ilagay mo lang I get. Then, i-check niyo ulit yung I have read and accepted the privacy policy and service agreement bago kayo ulit mag-sign up. So, paulit-ulit ko sa inyo sasabihin na magbasa muna kayo ng kanilang policy. Okay po? Para wala tayong maging problema and maging malinaw po sa inyo yung kanilang terms and conditions. Ayan, at hihinga niya rin tayo ng 6 to 16 digits na password. So, ilagay niyo lang dyan kung ano madali nyo matandaan. And ito yung ating mga basic information na kailangan sagutan. So, nakalagay dyan yung ating purpose of loan, education level, number of credit cards, kung meron kayong credit cards, residential address, detailed address, email, job type, and payroll period, and total monthly income. So, i-continue lang natin para ma-increase pa yung ating
limit. So, itatanong niya rin dyan yung ating purpose of loan. Bakit ba kayo loan dito kay Cashify? So, meron na rin mga pamimiliin dyan. Sa business nyo ba? Emergency, medical, education, ayan, travel, telecom, credit card, or pambayad nyo ulit sa loans. Tatanungin niya rin yung ating education level. Meron din naman sa pamimiliin na nan. So, ibig sabihin, ay baka nag-approve din siya kahit na wala tayong trabaho or hindi tayo masyado nakapag-aral. Then, ayan, hingin niya yung ating number of credit cards. And, ayan, pipiliin na lang din natin yung ating residential address. At nanghihingi siya sa atin ng dalawang contact information na kung sakasakali man na hindi niya tayo makontak ay dito yung kukontakin niya. Ayan, at ilalagay niyo rin yung inyong relationship dun sa contact information na ilalagay niyo. So, dalawa po yung hinihingi nila dyan. And, ayan na nga, manghihingi rin sila ng face recognition. For security purpose, we need to do a live verification with you. So, siguraduhin lang natin na malinaw yung ating camera kapag tayo ay nag-facial verification. And, visible tayo. Ayan. And malinaw and maayos yung ating background. Ayan. Allow Cashify to take pictures and record video. Ayan. I-allow lang natin yan, guys. And, ayan, may lalabas din na ganyan. Allow app usage can increase the loan success rate to plus 97%. Here are the steps. Ayan. Punta lang daw kayo sa settings nyo and pagpunta nyo sa settings nyo, makikita nyo na dun si Cashify. Then, i-on nyo lang yon. And ayan, manghingi na rin siya ng ID. Ano ba yung inyong prepared ID na gustong gamitin? Pwedeng national ID, SSS, UMID, ayan. Kung ano yung inyong available. Then, papipicturean niya yung front and back ng inyong ID. Katapos, hihingin yung ID number, yung first name ninyo, yung middle name, yung last name, yung date birth, at saka yung inyong marital status. So, kailangan po yung ilalagay ninyo dyan na information ay same sa ID na inyong in-upload. Then, ayan na nga, credit review na tayo. Nire-review niya pa, ala pang amount na nakalagay. 745 and after 1 minute, meron na siyang offer sa atin na 5,800. So, yan po yung first offer sa akin ni Cashify. Yan yung pinaka-todo or pinakasagad na pwede ko sa kanyang i-loan ngayon. So, meron diyang pamimilian na 2 terms and 180 days daw yung ating pagbabayad sa kanya. So, ayan, kung itotodo natin ng loan, etong 5,800, so, ang nakalagay dyan na first payment ay 565. So, ang una nating pagbabayad kung ngayon tayo mag-loan, February 9, ang unang pagbabayad natin ay sa February 24. So, lumalabas po na after 15 days yung ating unang pagbabayad. And kung 5,800, ang unang bayad natin ay 3,565. First term natin na yun, sa 3,565, yung principal amount doon ni Cashify ay 2,900. Then, yung kanyang interest and service fee ay 665. So, ayan yung kanyang repayments. Yung first term natin ay February 24. So, after nga nitong February 9, so 15 days yon. Then, yung susunod na terms natin ay sa March 11 na. So, after 15 days ulit yon, yung pangalawang term natin, 3,551 naman yung kailangan nating bayaran. And yung principal pa rin dyan ay 2,900. Then, yung interest and service fee niya ay 651. Nabawasan na siya. Kaya lang, itong pangatlong term niya, guys, ay naka-0-0 na siya. So, ibig sabihin, and nakalagay dito, August 8 pa yung pangatlong bayad pero 0-0 na siya and sinagad niya na tayo dun sa pangalawang term. So, ibig sabihin po, yung 3 terms na sinasabi niya at 180 days ay emi-emi niya lang yun. Hindi po totoo. Hindi totoo na 3 terms na, kung 3 terms yung pipiliin natin, hindi po totoo na 3 terms yung ating pagbabayad sa kanya. So, sinisingil niya na agad tayo sa 2 terms lang. And yung 2 terms na yun ay 1 month lang po. Kasi 15 days plus 15 days, so 30 days. So, 30 days, bali 1 month lang yun. So, yung 180 days na sinasabi niya na yun, etong tatlong term na to ay hindi po niya makukumpleto. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, and kagaya dyan sa nakikita nyo, sa pangalawang term pa lang, kailangan na bayaran na natin yung 5,800 na inutang natin sa kanya. So, medyo hindi maganda yung kanyang details dito. Okay po. And kasi,
nakalagay din sa kanya talaga ay 180 days. So, maaano ka, mahuhook ka talaga. May engganyo ka sa kanya mag-loan kasi matagal, hindi rin siya 7 days. Ayan. Kung i-multiply natin yung 3,565 times 2 na yun, ang kabuuan nun ay 7,130. So, yung 7,130 na yun, i-minus natin yung 5,000 na mauutang natin sa kanya. So, ang magiging tubo niya sa atin sa loob ng isang buwan ay 1,330. So, ayun, kung pipiliin naman natin ay 1 month or 2 terms, ayan, 2 terms, ang nakalagay dito ay ang unang pagbabayad natin, kung ngayon nga natin ilo-loan to at 2 terms yung pipiliin natin, ay February 24 pa rin. So, 6,673 naman yung ating first payment. Yung principal doon ay 5,800, then yung interest and service fee niya ay 873. Tapos, dun sa pangalawang term niya, ayun ulit, August 8 na siya. So, naka-0-0 na siya ulit. So, hindi totoo yung 2 terms na to ulit. 2 terms na to, babayaran nyo lang siya ng 1 term. So, yung 5,8, magiging 6,673 siya. And para nga mapatunayan natin kung buo ba nating makukuha yung uutangin natin dito o yung ilo-loan natin kay Cashify, nag-try na rin ako mag-loan sa kanya. So, binabaan ko lang yung amount at yung pinakamababa na ipinapautang niya ay 1,000. So, ayan, dyan tayo sa 1,000. Ayan guys, yung aking uutangin. And ang pinili ko na lang din ay yung 2 terms. So, bali, 1 term lang to. Ang pagbabayad ko sa kanya ay sa February 24. So, yung 1,000, babayaran ko siyang 1,150. Yung kanyang principal ay 1,000. Then, yung interest and service fee niya ay 150 pesos. So, bukod dito, wala naman na siyang binawas pa. Wala naman na siyang ibang siningil. Wala na siyang hidden fees. Okay, yun na po yung babayaran ko hanggang February 24, 1,150. So, tutubuan niya ako ng 150 pesos sa loob lamang ng 15 days. Ayan, then, pagka maglo-loan tayo, hinga niya na tayo ng withdrawal method. So, nilagay ko ay GCash. So, ayun nga, maglo-loan verification siya. Hihingin niya ulit yung password na nilagay natin kanina, kaya kailangan na tandaan nyo yung password na nilagay nyo dun sa umpisa kanina. Ayan na nga, under review na yung ating 1,000 pesos na nire-request na ma-loan kay Cashify. Then, ayan, wala pang 1 minute, ay yung ina-apply nating loan ay na-transfer na niya sa account natin. Then, ayan nga, pumasok na siya sa ating GCash. And guys, ayun yung nakakatuwa sa kanya, walang bawas yung 1,000. So, 1,000 ko siyang na-receive sa aking GCash. Ayan po yung patunay na 1,000 talaga siya. Yun nga lang ay hindi totoo yung terms na 180 days. And nagbasa-basa na rin ako ng review tungkol kay Cashify. Ang sabi nga dito guys, ayan, may nagtatanong kasi dito, nangangamusta siya, kung kamusta daw ba si Cashify kasi siya daw ay overdue na. So, tumatawag daw ba ito at nag-home visit? May nagsagot naman dyan, ang sabi niya, nope daw, system generated lang daw yung mga tumatawag kay Cashify. Overdue na rin daw siya last year pa and 5 months na wala na daw itong paramdam. So, 8K daw yung utang niya. Tapos, ayun, doon sa nilagay nilang contact reference, tumatawag daw si Cashify. Como hindi na nga siguro makontak yung number nila, doon sila tumatawag sa reference na nilagay nila para lang daw mag-remind. Never naman daw nang harass si Cashola. And hindi rin daw sila nagpo-post sa Facebook. So, wala naman din nga ako nabasa na nag-post si Cashola ng harassment or ng pagmumuka ng mga umutang sa kanya. And sabi pa dyan, kapag kayo ay overdue or 3 days before or 4 days before ang inyong due date kay Cashola, almost non-stop calls daw siya daily sa contact reference na nilagay ninyo or sa number nyo mismo. Tatawag at tatawag siya. And meron din nagsabi, ayan, si Cashola daw na overdue daw siya dyan and napakalaki daw ng interest and penalty at patuloy ka raw na makakatanggap ng message hanggat hindi ka nakakapagbayad. Okay, ayan, nagtanong ulit kung nagpo-post ba sila sa FB. Sabi, hindi naman, notification lang araw-araw at tuloy-tuloy yung kanilang interest. And may nagtanong din dito kung nag-home visit daw ba. May nagsabi ulit na hindi naman, mga demand letters lang daw kuno, na scripted na mga agents ang mga isinesend sa kanilang email. And hindi na lang daw nila binuksan yung email nila tsaka yung SIM card nila. At ayun nga guys, balik muna ulit tayo kay Cashola. So, si Cashola or si Cashify ay SEC registered naman siya. Ayan, sabi sa aking na-research ay
legal silang mag-operate. Then dun po sa 1,000 na inutang natin, magkano ba yung interest natin sa loob ng 15 days? Kasi 15 days lang naman talaga natin siya babayaran kahit na 2 terms na 180 days yung nakalagay sa kanya. So, 15 days pa lang din. So, kinumpute ko na rin para sa inyo. So, kung inutang natin ay 1,000, ang bayad ay after 15 days at 1,150 yung ating babayaran. Ang interest niya sa 15 days ay 150 pesos. So, yung interest naman niya per day ay 10 pesos per day. And interest rate niya sa loob ng 15 days ay 15% siya, guys. Wow. Nakakalula, di ba? Yung 150 pesos na yun, kung hindi nyo masyadong dadamdamin parang medyo maliit lang siya, di ba? Pero kapag ka nilakihan mo yung uutangin mo sa kanya or sinagad mo yung 5,800 na yun or kung mas malaki pa yung offer sa'yo, mas doon mo na mararamdaman talaga yung interest niya. Kasi guys, 15% siya. Grabe. Diba? Ibig sabihin, 1% siya per day. So, 10 kada 1,000 pesos. 1% every day. So, kung didibdibin natin si Cashify, hindi talaga siya makatarungan kumpara sa mga bangko. Kasi 1 to 3% lang ang interest doon. Compare sa kanya na 1% a day and 15% sa loob lang ng kalahating buwan. So, yun lang guys. Ang maipapayo ko sa inyo ay bago kayo umutang, pag-isipan nyo munang mabuti and kailangan talaga meron kayong nakagayak na pambayad kasi ang dami kong nababasa na nai-stress sila kasi iniisip nila kung tatawag-tawagan ba sila, i-home visit ba sila. So kung tayo ay mangungutang, maging responsible tayo sa pagbabayad para para iwas stress tayo, di ba? Ayan, para maiwasan natin yung pangamba natin na i-home visit ba tayo, ipakukulong ba tayo, ihaharas ba tayo, or ipopost ba tayo sa Facebook. So mangutang po tayo ng may kasamang dignidad, kumbaga, ayan, maging responsable po tayo sa pangungutang na ginagawa natin. So, hindi ulit na alam natin na kapag tinanggal mo na yung SIM, wala na siya. Hindi po ganun. Ayan. Alam naman po natin na inutang natin yan. And, nagbasa naman tayo ng terms and conditions and gumawa din naman tayo ng mga reviews. So, bago kayo mag-click dyan and bago kayo mangutang, sigurado naman na nakapanood na kayo ng mga reviews and nabasa nyo na din. So, kapag kayo ay nag-agree, ibig sabihin, umagri kayo sa terms and conditions nila. Ayan, kahit nagaano pa kalaki yung kanilang tubo. So, ang pag-uusapan doon ay kayo ay nag-agree. So, para makaiwas lang tayo sa stress. And iwasan din natin yung tapal-tapal. Ayan. Hanggat maaari, huwag tayong umutang kung hindi naman importante or hindi naman urgent yung ating paggagamitan. Ayan, kagaya na inutang ko na yan, ibabalik ko rin yan agad. So, inutang lang natin yan para maipakita natin sa inyo kung ano ba yung maganda dito kay Casyola or kay Cashify. So, overall naman, kung pa 1,000 lang uutangin natin at meron tayong pambayad agad, ayan, hindi na malaking kurot yun, makakatulong na rin siya. At mahalaga, wala po siyang hidden fees and hindi siya katulad ng ibang loan shark na halos kalahati yung natatanggal o yung nare-receive. Ito, buo mo pa rin namang marireceive. Yun nga lang, hindi talaga totoo na 180 days. Ayun po. So, yun lang po. Disclaimer lang ulit, hindi ko po kayo iniingganyo na mangutang. Ginawa ko po ang video na to para makapigbigay sa inyo ng information and maipakita sa inyo yung mga honest review natin para meron po kayong ideya. So, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. And mag-like ka na rin, i-on mo na rin yung notification bell para tuwing mag-upload tayo ay manonotify ka. And mag-comment ka na rin ng may kinalaman sa ating video or meron ka pang gustong ipa-review ay re-reviewin natin yan. Then sa unang magko-comment sa ating video ay makakatanggap ulit ng reward. Ayan, 50,000 pieces. Ayan, 50 pesos po sa ating GCash. So basta ikaw ay unang nag-comment dito sa video natin na may kinalaman dito sa ating topic, automatic na yan, i-PM mo na ako sa page ko. Ayan, yun lang guys, and thank you so much. God bless you all. Bye! See you tomorrow or see you on my next vlog. Bye-bye!